Good evening, everyone. Hello po. Ayan, so welcome to the eighth and last session of the Agriculturist Licensure Exam pre-review under the Upstep Review Caravan 2026. And so first of all, congratulations on making it to the final stretch of our pre-review sessions. It has been a very productive and meaningful month for us, and hopefully ay ganoon din sa inyo. And as always, we are very excited to have you here again with us this evening dito sa ating Google Meet at sa ating Facebook Live. So, before we officially begin, we would like to know kung taga saan ang ating viewers. So, kindly let us know where you're watching from by typing in the chat box po. So, mag-wait po kami ng responses before we proceed. Ay, mukhang nahihiya pang mag-chat ang iba, pero okay lang yan. Anyway, welcome po everyone, and we are looking forward to another fruitful lecture tonight. Before we begin, we would like to extend our heartfelt gratitude to our co-presenters and partner organizations for making this caravan possible. So thank you to Bulacan Agricultural State College, College of Agriculture Student Council, and the UP Agricultural Society. And before we proceed, don't forget to register to our free review sessions to stay updated. And you may also enroll in our review programs for a more comprehensive preparation. So may kasama na po itong coaching, manuals, review materials, and guided consultation. And we also offer the programs in different learning modes. So we have face-to-face, we have online, and self-paced review programs, as you can see flashed on your screens. Ayan. So, for today's session, we will be learning about agricultural economics. So far we have learned about the production and the management of farm operations. So, to tie it all together, today we are going to dive into the marketing and the economic side of agriculture. So, now it is my pleasure to introduce our lecturer for tonight. She graduated cum laude from UPLB with a degree in Bachelor of Science in Agricultural and Applied Economics. She is currently working as a Project Technical Specialist 1 at the Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development and is a DOST SEI JLSS 2021 Merit Scholarship grantee. So, without further ado, let's all welcome and give a virtual round of applause to Ms. Ria Isel Miles. Hello po, good evening po. Hello po. Hello. Ayan. So, i-share ko na lang muna yung screen ko. Okay. Visible na ba sa end nyo? Or chat na? Ayan. Okay. So, ako si Aisel from DOST Picard and nabanggit na from UPLB rin ako. So we also have two other lecturers for Agricultural Economics and Marketing, which is si Sean Mayani, previous workmate and halos batchmate ko sa UPLB, and Ate Poleng Chamson, who is my workmate in Picard. So yan, si Sean Mayani ay currently nagtuturo sa UPLB under the Department of Agricultural and Applied Economics. So sila, kaming tatlo ang team for this. Si Ate Poleng, if mag-enroll kayo, siya yung sa online na review ng URC. So yung mga videos ay Ate Poleng. And then for the face-to-face in the next few months, kami ni Sean yung maghahati doon. So yun, sana mag-enroll kayo. Pero for this time, we are gonna review for Agricultural Economics and Marketing. Ito yung free. We're gonna tackle a few questions and how to answer them. So, ito. Yan. So, house rules lang. Please remain respectful and then this is an open space for learning. So, if may time tayo, pwede naman tayo magtanong sa chat. Pero medyo mahaba kasi yung presentation ko. We have 22 questions for tonight. So baka makover naman na dun yung mga questions natin. Pwede din naman kayong mag-chat or mag-email sa URC if ever gusto nyo kong kontakin. So pwede rin yun. Okay. Yan. So these are the table of specifications for agricultural economics and marketing, which we start with introduction of
economics. So ito yung very, very basic definition of economics, ano yung macro, ano yung micro, siya lang yun. And based sa TOS, ang alam ko maunti lang to, like 5 questions. So kaya-kaya nyo na yun. And then we also have micro, economics, macro, and then agriculture economics proper, which is yung mas specific na for us, and then agricultural marketing. So based sa TOS, ang pinakamadaming questions natin ay for microeconomics and agricultural marketing. So especially, I think, for me pinaka mga kailangan nating aralan is microeconomics kasi yun yung fundamental economic concepts. So hindi mo mag-iintindihan or mahihirapan mo intindihin yung ibang mga i-discuss or yung ibang mga kailangang i-review kung hindi maganda yung foundation natin sa micro. So medyo madami tayong questions for microeconomics tonight and I hope ay may matutunan tayo kayo sa akin regarding these topics. So ayan. Tapos bukod pa doon, magbibigay na ako agad ng review tip for econ, for ag-econ. So ito siya, which is yung recommended flow of review ko personally for microeconomics kasi nga siya yung basis natin for everything. So hindi kasi ganito, yung nakasulat dito, hindi ganito yung pagkaka-arrange niya based sa TOS. Kung yun yung susundin nyo for review, feeling ko kasi nung inaaral ko siya for this, mako-confuse kayo kasi mas mahirap yung mga nauunang mga topics tas dadali. Ang pinaka-importante nating maintindihan for microeconomics specifically ay demand and supply as well as market equilibrium. Yung market equilibrium, may star siya, may asterisk siya kasi hindi siya kasama sa TOS. Pero yun yung basis ng elasticity concepts. So kasama siya, if mag-review kayo sa atin dito sa URC, kasama siya i-discuss kahit not necessarily ay itatanong siya sa boards. Pero required siya para maintindihan yung elasticity. So yun, dadaanan natin yung lahat para ma-ensure natin na yung foundation ng economics natin ay strong enough para makapagsagot ng questions natin for the boards, which is I guess, I know, ay papasa naman ang karamihan dito, mga future registered or licensed agriculturists. So ayan, kung gusto niyo i-screenshot, yan yung recommended flow ko for review ng microecon. Medyo na-jumble siya, pero yan yung usual na weight na tinuturo siya. Sa UPLB, ganyan siya tinuturo. At saka kung magtitingin kayo sa mga books, ito yung flow niya. So yun yung mas madaling maintindihan. Ayan, sige, let's move on na sa totoong question and answer portion. Ayan. So as I've mentioned, I have prepared 20 questions, which is actually 22 talaga. Ihabol natin yung dalawa kung kaya pa ng time. Pero gusto ko matapos natin yung 22 questions for this. So itong questions na to, based ito sa mga frequently missed questions from previous stints ko with teaching URC sa ibang universities nung mga face-to-face, yung mga pre-test nila. So alam ko na dito mostly nalilito yung mga tao. So ito yung mga questions na yon, yun yung i-discuss natin para makorek na natin siya ngayon pa lang. Kahit medyo malapit pa yung boards, medyo malayo pa yung boards. So ayan, kailangan ko palang buksan yung Facebook Live para sa inyong mga answers. Okay. Okay. Ayan. So, ay, nag-start na pala. Go. Hindi ko nababasahin para hindi kayo malito kasi naka-time siya. Nag-answer kayo ha? Wala nag-answer. Or delete ba to? Okay. So, may nag-answer na. Go guys. Intayin ko kayong magsagot. Kahit tumagal tayo dito. Okay. Let's. Okay. Okay. Ayan.
Sige, kakatapos pa lang sa Facebook Live ng timer. Guys, may sagot ba kayo? Okay. Take notes ha, mag-notes kayo para ma-remember natin. Okay. Walang sumasagot sa Facebook Live natin na. Sige, dito na muna tayo. So the majority of the answers based on our chat here sa Google Meet ay letter A. So okay, we reveal the answer now. Ayan. So the correct answer is letter B. So yan, sige, let's discuss. What is PPF? The PPF is the Production Possibilities Frontier. So yun yung mga pwede nating i-produce given resources. So itong graph na to, imagine nyo na lang, isa siyang country, itong quadrant na to. Let's say, yan. Tapos, within that country, meron tayong resources available, tsaka technology. Let's say for producing rice, meron tayong machineries, meron tayong fertilizer na hindi galing sa ibang bansa, yun yung meron tayo. So itong line na to, itong curved line, ang tawag natin dyan ay Production Possibilities Frontier. Ibig sabihin ng Production Possibilities Frontier, yun yung mga pwede nating i-produce. So let's say, rice, di ba, nabanggit ko kanina, yung good A rice siya, yung good B corn. So sa country na to, ang pwede lang natin i-produce ay rice and corn. So sa Production Possibilities Frontier, yan siya. Sa point A, lahat ng resources natin, gagamitin natin para mag-produce ng good A, which is rice. Tapos, dito, sa good D, kasi dito may number eh. So, 500 na corn at 300 kilos, let's say kilos ng rice. So yun siya. Yung resources mo, saan mo siya gagamitin? Paano mo siya hahatiin sa dalawang product? Yun yung production possibilities frontier. So gets ko na confusing siya kasi 'di ba ang tanong natin ay choose the correct statement about points A and B. So madaming nagsagot ng letter B compared sa letter C. Kasi siguro ang iniisip nyo, mas mataas siya dun sa graph. Hindi siya ganon, okay? So, ang nasa PPF natin, lahat ng points na nandito within the line ay efficient. Equal lang siya. Walang nakakalamang, walang nakakababa. Kasi, ibig sabihin nitong PPF, lahat ng resources mo, lahat ng inputs mo, nagamit mo in production. Walang nasayang, tsaka hindi kulang. So yun siya. So, ang point lang ng B at C, mas madami kang na-produce na good A. Diba? Mas madami kang na-produce na good A, which is rice, kesa corn. In this case, mas madami kang na-produce na rice pa din, pero halos pantay na lang sila. Naintindihan ba yung explanation? Okay ba guys? Kailangan ko ng confirmation na nagkaintindihan tayo. Okay, sabi nila. Ay, okay daw. So yan yung PPF. Pag within the line tayo, again, just to cap it off, pag nandito tayo sa line na to, lahat yan equally efficient. Ayan. Sige, tingnan natin dito. Kung meron ba akong yan. So yung PPF din, ito ay tinatawag din na transformation curve. So, yun kasi madami rin sa econ na nagpapalit-palit ng pangalan. So baka ma-confuse kayo, imagine nyo na lang, transformation siya. Imbis na good A, good B na lang yung pinroduce. Kaya siya PPF, transformation curve. Yun yung pinapaalala ko sa sarili ko. Tapos, it is concave to the origin. So, ganyan yung shape niya. Ito kasi yung origin, di ba? So, concave to the origin siya. Tapos, it illustrates trade-off and opportunity costs. Di ba? Sa econ natin, katulad dito sa situation natin, pipili tayo anong mas madami nating gustong i-produce. Good A or good B? Rice or corn? So yun yung trade-off, yun yung opportunity cost. Kailangan mong mamili. So again, ayan, points along the PPF are equally efficient. So yan, yung mga blue na points, kahit saan ka dyan, okay lang.
efficient ka, ikaw na bahala kung gusto mo corn or rice. Pero yung F at G, yun yung inefficient points. Ibig sabihin ng point F, di ba ang sabi natin kanina, gagamitin lahat ng resources para ma-produce. Ito, hindi niya ginamit lahat, may tira pa. So sayang. Ito namang G, given yung resources mo within a country, hindi siya pwede. Hindi mo siya kayang abutin kasi nga, ito lang yung PPF mo. So pag nandito ka, nagsasayang ka ng resources, pag nandito ka, hindi mo siya kaya kasi wala kang resources for that. So ayun siya. Wait lang. Hula tayo. Ano kaya yung ibig sabihin ng DMR? Ano siya? Diminishing, yun yung first word. Ano kayang ang DMR? Feeling ko alam niyo yan eh. Yan. Diminishing marginal returns. Yun ang correct. Kasi di ba sinabi natin, pinapakita niya yung trade-off at opportunity cost. So yung diminishing marginal returns, yun din yun. Ayan. So yan yung paulit-ulit na concept natin na gagamitin sa madaming topics for microeconomics. Diminishing marginal returns. Okay, next question. Feeling ko tagal natin. Okay, go answer. For number 2. Okay, tapos na ang ating 22, 30 seconds pala, 30 seconds. So the question is, what do you call the cost of choosing one option over another, thereby giving up the next best alternative? So meron ako nakitang 2 answers for this, which is trade-off and opportunity cost. Yan, tama naman ang ating naging choices for this question. So how do we differentiate na lang? Wait lang. What's the answer pala muna? So the answer is, ayan, madaming mas tama. So opportunity cost, yung best alternative dun sa pinili mo. Next best alternative. So yun ang ating keyword for opportunity cost. So now we differentiate. Ano bang pinagkaiba? Kasi ito yung concepts na nako-confuse natin. Anong nag-iba? So, again, dito tayo sa PPF. Ayan. So, the trade-off is all the alternatives given up when a choice is made. So, it is the act of giving one thing to gain another. So, let's say, lahat yan, pinili ko letter D. Gusto ko 300 kilos of rice and 500 kilos of corn. So, yung trade-off ko, A, B, C, E, yan, ito point F. Hindi pala, wala palang pangalan. Basta siya, yan yung trade-off. Pero in my head, dahil mas prefer ko nga yung corn, ang next best alternative ko ay letter E. So ito yung trade-off ko, A, B, C, E. Pero ang opportunity cost ko, yung next best alternative ko is letter E. Ayan. So parang kung mas madali, trade-off parang grupo siya. Pero yung opportunity cost yung isa, next best. Ayan. Okay, next question na tayo. Ayan. May answers na sila. Okay, ayan. 30 seconds are up. So the question is, which stage of production is considered as the rational stage for producers to operate in?
Yan, yung best production stage. So our answer for this is, ayan, may answer na din sa FB Live. So the answer is stage 2. So ayan, i-visualize natin ang stages of production. So this one, we call this the production function. Ang pinapakita niya ay input-output relationship. Kasi di ba, total product siya, pero yung L ay, ano kaya yung L? Sige, baka merong may alam. Ano ang L dito sa baba? Sa axis na ito. Sige. Ayan. This is labor. So, ang tinitingnan natin dito, ang input na labor and anong effect niya sa total product. So, ito total product to always. Ayan. Ito kasi, isang graph yan tapos isang graph. Minsan stand-alone to. Itong nasa taas. Ito kasi itong nasa babang graph natin, ang pinapakita niya ay marginal product and then average product given labor. So yan yung mga tinitingnan natin in the short run. So balik muna tayo sa stages. So sa stages, this is stage 1 dun sa blue na graph. So makikita natin dito na pag nag-input tayo ng isa, increasing at an increasing rate yung output. So titigil lang siya pag yung marginal product at average product ay equal na. Kaya tinignan itong graph, kahit magkahiwalay na graph siya, at the same point, kita nyo dito dito nag-merge, dito nag-converge yung average product and marginal product. So ito yung end of our stage 1. Masasabi natin this at stage 1, production is growing exponentially. Kasi 'di ba tumataas siya ng rate. Kaya ganun yung curve niya. So, bakit hindi stage 1 yung yung rational stage kung exponential pala yung growth? Pag nagdagdag ka ng isang input, pwede kang madagdagan ng 2 output or 3 output. So, bakit hindi siya stage 1? Yan, madali naman nating masasagot yun kasi tumaas pa naman siya. Kahit nag-diminishing marginal returns na tayo dito, sa stage 2, kita natin, di ba? Bigla siyang bumagal, yung growth. Yun na, kita na natin, yun na yung visualization natin ng diminishing marginal returns. Pero kahit bumababa na yung rate of change natin, tumaas pa rin naman yung total production. So, ito yung ating very rational stage of production, which yun, nakalagay, reaches maximum level of total product. Tapos makikita din natin dito na total product is declining sa stage 3. Kaya, kita rin natin, wait lang, babalik tayo. Ano ba yan? Yan. Na-negative na yung marginal product. So yun yung proof na imbis na magdagdag ng output, pag nadadagdag ng input, nagne-negate na siya, nababawasan pa. So yan yung mga related concepts when it comes to production and the PPF and the production function. Okay, so next. Next na tayo, next. Okay, 30 seconds are up. So which of the following best describes cost behavior in the long run? Medyo mabilis pala tayo. Ay, hindi. So, ang answer natin ay, kasi parang tama naman kayo lahat. Okay, so the answer is, all inputs are variable and firms can adjust all factors of production. So how do we explain that? Bakit? Paano siya naging variable?
anong naging difference ng short run at ng long run. So, let's see. Ayan. So, by definition, short run denotes a period where at least one input is fixed. And the long run, all inputs are variable, which is tama naman ang ating answers. So, for this, meron tayong formula sa short run, which is total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. And then we also have these concepts, yung short run average cost, short run average fixed cost, and such. And then, explaining this naman, ito lang, sa long run, average cost lang siya. And marginal cost, average marginal cost. So, ibig sabihin nito, yung long run, itong third bullet, yung long run average cost natin ay gawa siya sa madaming short run average cost. Ayan. Tapos, economies and diseconomies of scale. So, i-visualize ulit natin. Ayan. Ito pala guys, yung additional tip. Ako kasi personally, very visual learner ako. So, in terms of economics, madaming graphs, madaming pictures, let's say, na pwede mo siyang maalala na, ganito itsura niyan pag long run, ganito itsura niyan. So, ako, mas naaalala ko siya pag kaya ko siyang i-imagine. Yun, mas maging applicable din siya sa inyo na ganun aralin through graphs. Kasi iba naman, mas magaling sa math. So, yung mga formulas yung inaalala nila. Ako, graphs. So, baka kaya din mas madaming graphs yung ating presentation tonight. So, ayan. Ito na yung visualization natin ng short run and ng long run. So, di ba? Sabi natin, may total fixed cost tayo. So, kahit gaano kadami yung output natin or input, same lang siya. Let's say in a farm, ano siya, rent. Rent sa farm or tenancy, yun siya. Tapos yung mga total variable cost mo, yung mga variable cost mo ay, anong tawag dito, fertilizer, mga inputs natin like seedlings, sa amin fingerlings sa farm. So, yun. Tapos yung long run ay magpapakita na letter U naman siya. Yan lang itsura niya. So, maalala niyo siya. So, yan. And it illustrates economies and diseconomies of scale. Economies and diseconomies of scale. Ibig sabihin lang nito, nag-i-improve yung economy. In green. Kasi cost ito eh. So, lumiliit yung cost, di ba? Pero lumalaki yung output mo. O is output. So, nag-i-improve siya. Pero, dadating yung point na magdi-diseconomies of scale ka ulit. Kasi, ang economy ay isa siyang cycle. Hindi pwedeng lagi ka lang nag-i-improve. So, babalik at babalik ka sa point na bababa siya konti, pero saka siya mag-i-improve. Sana ganon. Sa Pilipinas kasi hindi ko alam kung ano nangyayari. So, yun, hindi siya laging upwards yung trend. So, always, pag long run, mag-i-improve siya. Let's hope na after ng diseconomies of scale ay hindi hahaba, no? Na yun. Pa-improve sana tayo. Kaso at this rate, we can just pray, guys. Ayan. So, yung sinasabi natin na the long run average cost curve is like this, di ba? Tapos yung short run, maliliit na short run yun nandito sa long run. So, imagine nyo may maliliit na U dyan. Yan. Yun yung drawing ko, guys. Imagine nyo na lang. Ayan. Yan siya. So, yun yung itsura niya. I-search nyo. Hindi ko na nilagay dito kasi baka malito tayo. So, yan yung mga planning horizons, which is the short run and long run. So, we move on to the next question. Yan. Alam nyo na din yan kasi tama naman yung answer nyo eh. Nag-answer na ba kayo, guys? Ano ba ang oras na? Nagsagot. Ayan. Sige, nag-answer na si Joshua. Sige, hintayin ko pa ng konti. Mga 5
seconds. D, okay. Sige. Okay na guys? Wala na mag-answer. Sige. Ang answer natin for this ay... Hindi, basahin ko muna. As production increases in a mango orchard, which cost is expected to decrease over time? So mathematically, kaya natin siyang i-guess, I guess. So ayan. Kaya natin tong bawasan ng mga choices. So, ako babawasan ko na agad. Hindi siya total fixed cost. Kasi total nga siya tapos fixed. So, over time, hindi na siya kasali. So, yan, tatlo na lang yung choices mo. Pero, alamin na natin yung answer kasi hahaba pa yung discussion natin. Okay. As number 5 pa lang tayo pala. So, the answer is correct. Most of the answers ay correct, which is average fixed cost. So, yan. Ito yung ating, again, ano siya, visualization. So, hindi. Discuss muna natin pa yung concepts ulit. So, di ba, total cost siya. Ito siya. Total fixed cost and total variable cost. So, pag inad mo siya, di ba, ang total cost ay total variable cost plus total fixed cost. So, iakit mo lang siya. Kasi doon na yung starting point mo. So, yun yung total cost concepts. Yung mga average cost, i-divide mo lang naman siya by the output. So, remember din yung ibang mga tawag natin, which is for total fixed cost. Baka kasi ang lumabas sa exam ay sunk cost or overhead cost. Ang meaning lang nun ay total fixed cost. And again, kahit wala kang output, may total fixed cost ka. So, yun nga, sa farms, ang easiest natin na example for that ay rent. Electricity pwede din, depende sa usage, pero rent siya. So, kahit wala kang inani, kung tenant ka, magbabayad ka ng renta. So, kaya total variable cost is zero. Pwedeng hindi ka magbumili ng fertilizer, etc. pero magre-renta ka. So, yun yung concept natin for short run. And then, yung bakit siya average fixed cost. So, di ba? Liliit, di ba? Ang sinabi ay, ano ang liliit over time? Ano ang liliit pag dumami yung output mo? Kasi over time, ang assumption naman natin ay dadami yung production. So, for average fixed cost, na answer natin siya, di ba? Total fixed cost lang kasi siya eh. Kahit magkano or kahit, hindi pala kahit magkano, kahit gaano kadami yung ating ma-produce, let's say, noong una, 20 kavans of, ano bang tawag? Kavan nga, di ba? 20 kavans of, hindi basta isang basket ng mangga. Yun. 20 na basket ng mangga. Tapos biglang naging 50 na siya. Pero yung total fix mo, let's say, ang renta mo 5,000 lang. So, hindi siya, yung by mathematics, hindi siya liliit siya ng liliit kasi tumataas itong dividend mo, itong device, mali. Yung dividend mo stays the same while your device store changes. So yun siya. Gets nyo na yan. Alam kong gets nyo na yan. So yun siya. Kasi yung total cost naman nag-change kasi variable siya eh. So ito, it's gonna change. Not sure ka kung liliit yan or lalaki. Pero itong average fixed cost, sure ka kung ano mangyayari sa kanya. Kasi fixed nga yung isa nating variable. Okay? So, next question, number 6. Ayan. May answer na ulit na. Go guys. At yung saan, hintayin din natin yung mga nasa Facebook Live. Sa micro na tayo guys.
Okay, may answer na. Okay, madami tayong magkakaibang answer C, A, B, wala nag-answer ng D. Ayan, tama yun guys. Hindi talaga answer yung D. Okay, sa Facebook Live, B and C. Okay, so let's see the answer. So what is the difference between a change in demand and a change in quantity demanded? So isa-isahin natin kasi magkakaiba kayo ng sagot. Okay, so D, they mean the same thing. Wala naman nagsagot yan. So mali talaga yan. So yung second, change in demand shifts the curve. And then the change in quantity demanded changes its slope. So di ba yung slope natin, rise over run? Ano bang itsura ng demand curve? So ang itsura ng demand curve, di ba, pag ganun, isang linya lang siya. So since it is linear, yung itsura ng demand curve natin nakaganon lang, di ba? Hindi nag-change yung slope. So hindi na agad yung letter A. Kasi linear lang naman na demand curve yung pinag-uusapan natin. So sa itsura niya, nakaganyan lang siya. Yan, mamaya meron tayong visualization. Isa-isahin lang natin to. So change in demand is the movement along the curve and change in the quantity demanded shifts the curve. Ito, mali siya kasi baligtad. So change in demand, pag sinabing demand lang, nag-move yung curve. Pataas, pababa. Nadadagdagan ng linya. Yung change in quantity demanded, isa lang yung linya mo, nag-move siya within the line. Yan. So, hindi ginamit ko talaga yung daliri ko, no? Pero meron tayong visualization kasi. Pinapahirapan ko kayo. Ayan. So, ito ang ating visualization. So, the movement along the demand curve is this. Kunwari, ito. Itong line lang na to. Point A to let's say point C to. Yan yung movement along the demand curve. Ibig sabihin, pag sinabing movement along, ibig sabihin isa lang yung demand curve mo. One only. Tapos, ang factor lang na nag-move ng quantity demanded ay price. So pag sinabi, nagbago ang presyo ng bigas, ang titingnan lang natin ay itong isang curve na to. So let's say may point C dito. Nagmahal yung presyo ng bigas, so pumunta siya sa point A. Ang nangyari, pabaliktad to. Umunti yung quantity demanded kasi nagmahal siya. So yun yung ating movement. So pag meron ng shift, ibig sabihin nun, nagkakaroon na tayo ng bagong demand curve, which is ito, kita natin, D2. Yan. So ibig sabihin nito, nag-shift yung demand curve, madami siyang ibang factors. Kunwari, tumaas na yung sweldo, tumaas na yung minimum wage sa Pilipinas. So, yung mga tao, mas bibili sila ng bigas, di ba? Kaya, yung demand curve natin, lilipat na dito. Kahit ang presyo ay parehas, pero dahil tumaas yung sweldo ng mga kababayan natin, mas madami silang bigas na mabibili. At quantity demanded too. Yan. Yun yung example natin for shift and movement. So okay ba? Gets ba siya? Guys, kailangan ko ng confirmation para ulitin natin if confusing pa siya. Okay. Ayan. Sige, okay daw. So, imagine niyo lang pag shift, pag ang madaming requirements or madaming ibang requirements para makapagdagdag ka ng curve. Ito yun. Yung income, price of related goods, consumer taste, etc. etc. Pero kapag price lang yung nagbago, ang pinag-uusapan lang natin ay one demand curve. Isa lang siya. Diyan lang siya gagalaw pag price lang. Kasi 'di ba, ang price ay nandito sa axis na to. Yan. Okay. Okay na daw. Next. Ay, eme. Yan. Sabihin ko na rin pala. Sa supply, it stays the same. Kung ano yung concept natin sa demand,
yun rin yung concept natin sa supply. So, ang change in supply ay movement in the yun, shift in supply or change in supply ay magkakaroon ka ng bagong supply curve. Pero kapag naman movement along the supply curve, ayan siya, itong P1 at P2, mag-move siya. Same lang. Pag price, movement, pag other factors, shift din siya. Yun siya. Ayan, totoo na to. Next question. Go guys. Ayan. Sige. Ang answer ng majority ay letter B. Sa ano ba? Ay, hindi pa pala tapos sa Facebook Live. Wait lang natin sila guys. B. B ang answer. What's the answer of the people in the Facebook Live? Wala. Wala silang answer. See? Guys, di ko na alam. Lagayan nyo kaya ng number. Yung mga nasa Facebook Live, baka pwedeng palagyan ng number para alam natin kung anong tinitingnan kong answer. Okay, 7B. So, yun na. Nandito na tayo sa medyo confusing na part. So, X na agad tong, hindi pala, wala palang i-X basta dyan. Confusing siya, mahirap siya sagutan. Pero ito ang answer. Di ba? Confused. Upward sloping supply curve ang answer natin for law of diminishing returns. So, explain natin kung bakit. Ayan. So, ito, demand and supply and its related microeconomic concepts. So, first, di ba ang answer natin ay downward sloping demand curve. So, ito siya, no? Gets ko na confusing siya kasi yun yung kakadiscuss lang natin. Pero demand, it is more related to consumption. Kasi ang pinag-uusapan natin sa demand, ano ang gusto ng mga bibili? 'Di ba? Ano ang gusto ng mga bibili? So, ang pinakamalaking concept dito ay umay. Alam niyo ba yun, umay? Hindi ko alam kung mga Tagalog yung mga kasama ko dito. Yung nagsasawa. So parang pag kumain ka ng pizza tapos naka-isang box ka na, ayaw mo nang kumain ulit ng pizza. Parang ganun. So nauumay ka. So yung demand mo for the good, bababa. Kaya pag sinabi natin kung ano yung concept na dapat nating isipin for demand, diminishing marginal utility siya instead of diminishing marginal returns. Kasi pag demand, ang iniisip natin, yung mga bibili. Bibilhin ba nila to or hindi? Gets? Gets ba? So, okay. So yun siya. Kasi di ba ang utility ay satisfaction from consumption. So pag demand na pinag-usapan natin, diminishing marginal utility. On the other hand, we talk about supply, it is production. Kasi sino bang magpo-produce ng mga goods na bibilhin, di ba? Kung ako ay magtitinda or gagawa, bibilhin ba nila to? Anong presyo? Kaya ko bang kumita? So yun siya. Tas kaya siya paakyat. Kasi syempre, dadagdagan mo lang ibebenta mo kapag mataas yung presyo. 'Di ba? Kasi mas gusto mo, mas marami kang profit.
mas kikita ka. So, dahil diminishing marginal nga yung returns, kasi di ba ibang graph yun kanina eh. Di ba ang graph natin na pinapakita yung diminishing marginal returns ay production function, total product, di ba? Pa-curve siya na ganon. So, dahil ang sinasabi di ba ng ng production function, dadating yung point na kahit magdagdag ka ng gastos, liliit na yung makukuha mong return. Parang malulugi ka, parang ganon. Pag sinobrahan mo naman yung nilagay mong gastos para dun sa pagpaproduce mo, malulugi ka at some point. So, ikaw, ako, as magpo-produce, dun lang ako magpo-produce kapag mataas yung presyo para kumita. Kasi, pag pupunta na dun sa point sa graph, di ba pag ganun yun, ay lumiliit na yung kita ko, tataasan ko na yung presyo. So, yun siya. Kaya, increasing dapat yung price. Clear ba? Clear? Okay ba? Okay, sige. Thank you sa inyong mga sumasagot for my words of affirmation. So again, pag ano na lang, pag demand, ang iisipin natin, pag demand pinag-uusapan, bibilhin ko ba yan or not? Pag, ayan, consumer perspective, yan. Correct si, ano bang name ni At? PR, yan, si ating taga PRDP ay correct. So consumer perspective and then we look at production perspective for supply. Next question na tayo. Gets yun na yan. I know. Okay. We have answers na. Kunti pa. Mga 3 answer pa, di-discuss ko na. 2 pa lang silang nagsagot eh. Sagot na rin sa Facebook Live. Okay, one more answer. Isa na lang. Go guys, okay lang magkamali. Ang importante, itatama natin ngayon. Ako kasi mas naaalala ko yung mali ko. Mali ako dyan dati kasi ganito yung akala ko. Ayan. Mag-answer lang kayo. Sige, ayan na, madami na sila nag-answer. So, we're gonna discuss na. So what the question is, price elasticity of demand is important because it shows how, okay, so kung mag-eliminate tayo, process of elimination, anong tatanggalin natin agad dyan? Ako, ang tatanggalin ko agad ay letter B and letter C. Kasi ang letter B and letter C, ang sinasabi niya ay supply curve. And then, we look at A and D. So, percentage reduction in quantity induces an increase in price along the demand curve. So, ito guys, itong letter A, ito lang yung parang rephrase lang yung movement at shift along the demand curve eh. So, hindi niya na-touch yung elasticity. Wala siyang na-explain na elasticity concept. So, hindi na rin yung letter A. So, ang answer natin ay, madami namang tama sa atin. So, the answer is, letter D. So, ito, total revenue. Meron kasi tayong total revenue test for elasticity. Titingnan, ang ginagawa ng total revenue test, pag nagtaas ka ba ng presyo, anong mangyayari? Kikita ka ba or mas malulugi ka? Yun lang siya. Yan, meron tayong visualization ulit. As a visual girl once again. Okay? So ito siya, yung total revenue test. Isasang test para makita mo kung elastic ba or inelastic yung demand nung tinitingnan mong commodity. So, ito siya, yan. Yan ang, di ba, ang total revenue makukuha natin na price times quantity. So, elastic demand, ang tinitingnan natin dyan,
ayan, elastic demand ay bumaba yung total revenue. Ibig sabihin, lumiit yung kita mo kahit tumaas yung price. Di ba weird? Kasi inisip mo, tumaas yung presyo, kikita ko na mas malaki. So, elastic demand, hindi ganun yung nangyayari. Ang ibig sabihin kasi ng elastic demand, ang nangyayari, pag tumaas yung presyo, hindi na lang bibili yung mga bibili. Dapat. So, a change in price results to greater change in quantity demanded. Let's say, tumaas ng piso, nagmahal ng piso ang, ano ba ang pwede? Chocolate. Nagmahal ng piso ang chocolate. Ang gagawin ko, hindi na lang ako bibili. So, dahil madaming tao na iniisip yung, ay, hindi na lang ako bibili, imbis na kumita siya, nalugi pa siya. Kasi tumaas yung presyo, pero kumonti yung bumili. Yan. Yun yung elastic demand. Ang inelastic demand naman, tumaas yung presyo, pero tumaas din yung total revenue mo. Ang mga examples niyan, gamot. Yan, madaming high blood, madaming high blood sa Pilipinas. So gamot, nagmahal yung gamot for high blood. Pero kailangan siya ng mga tao, di ba? Required siyang inumin. So instead na, ay hindi na lang ako bibili kasi nagmahal, bibili ka pa rin kahit nagmahal kasi kailangan mo siya. So yung mga nagtitinda ng gamot, tataas pa din yung kita nila. Yun yung total revenue test. Yan. Tapos yung unit elastic naman, kung magkano yung tinaas, yun lang din yung change ng bumili or not or ng total revenue. Kunwari, nagmahal ng piso, pero nalugi ka din ng piso or nabawasan yung kita mo ng piso. So yun yung total revenue change, ay total revenue test. Yan. Yan ang ating elasticity concept. Gets ba? Okay. Malinaw. Guys, okay. I'm betting on you, Bianca and Janela. Pag may questions ha, or may gusto kayong ipaulit, okay lang sa akin ulitin. Okay. Magsabi lang kayo if may additional questions. Kasi gets ko. Ito yung, for me ha, elasticity yung pinakamahirap aralin. Kasi very dependent siya sa understanding mo sa mga naunang subject or sa mga naunang topic. So kung magtitingin kayo, at saka based sa TOS, guys, ang alam ko madaming questions sa elasticity. So yun yung aralin nyo. 30 points, hindi, 30, tama. 30 items sa microeconomics. Tapos parang 6 doon ay elasticity. Yun, what is TOS? So, the TOS po ay table of specifications. Doon po natin makikita yung kung ilang items per topic yung itatanong sa boards. Nasa-search naman siya sa internet. Okay, so ulitin daw natin ang elasticity of demand and inelasticity of demand. Inelastic and elastic pala, ano ba yan? So ulit, di ba? Ang pinag-uusapan natin, total revenue test. So, ibig sabihin nitong total revenue test, ang tanong ko as ako, kunwari ako farmer, ang tanong ko, pag ba nagtaas ako ng presyo, kikita ako o hindi? Kasi di ba based dito, kung magtataas ka ng presyo, kung imumultiply mo lang siya sa quantity, for sure, tataas yung ano mo, yung kita mo. Pero hindi laging ganon. So, ang example natin kanina, chocolate. Chocolate o kaya ano ba, matcha, iced coffee, yan, elastic demand. So, elastic demand, let's say, nagtaas ng presyo yung coffee sa Starbucks. Imbis na 200, 250 na. Ganyan. So, imbis na bumili ako, hindi na lang ako bibili. Sabihin ko, hindi ko na kayang bumili ng 250 na kape. So, yung Starbucks, kung madaming kaparehas kong mag-isip, 250 na yung kape, hindi na ako bibili. Kahit nagtaas sila ng 250 na price, kung uunti yung quantity ng bibili, di ba? 250 to, pero dati 10 yung bumibili, ngayon 5 na lang. Hindi ka kikita, di ba?
So dati 2.5 siya, pero nangalahati na yung quantity mo. So kahit i-multiply mo siya dyan, kulang. Oo, yun, tama yun. Kasi sa elasticity din, dun lalabas yung mga luxury good, yan, normal good, yun. So madami tayong concepts na hindi madadaanan dito. Kaya kailangan talaga natin mag-review. Pag inelastic yung demand, let's say bigas o kaya gamot, kahit tumaas yung presyo ng bigas o kaya ng gamot, bibili pa rin tayo kasi kailangan natin siyang bilhin. 'Di ba? So, yung mga nagbebenta ng bigas tsaka ng gamot, kahit magtaas sila ng presyo, hindi masasabi ng mga tao na, di na lang ako bibili. So, pag nagtaas sila ng presyo, hindi bababa yung queue nila. 'Di ba? Let's say, yun, 20 pesos na bigas daw. Naging 30 pesos na yung bigas. Pero, yung quantity mo, na dating 10, 10 pa rin. Kasi lahat naman, kumakain ng kanin, di ba? So, imbis na 200 lang yung kita mo, or 2,000, 3,000 na siya. So, yun yung ating inelastic and elastic demand. Mas madali siyang intindihin. Yun pala guys, para sa akin, mas madaling intindihin yung economics kasi tatanungin mo lang sarili mo, pag ba nagtaas presyo, anong gagawin ko? Kasi rational tayong mga tao. Yun lang yung economics. Kung anong gagawin mo, yun lang yun. Huwag ka lang baka kaka-babe ka, so baka hindi. Pero yung mga basic dyan, ganon. Okay na. Thank you, Ads. Sige, next question tayo. Ay, ayan, hindi pa pala. Hindi pa pala next question. Elasticity pa rin. Sige, daanan natin kasi madami nga to. So, we have for demand di ba? Demand na graph. We have own price elasticity, cross price elasticity, and income elasticity. Under this, guys, madami pang concepts ha. Madami pa tayong mga terminologies dito. So, kailangan nyo itong aralin on your own. So, yung cross price, dito sa own price, lumalabas yung normal good, luxury good, yan. Cross price ay yung substitute good, tsaka, ano nga ba, complementary good. So, yung income, normal din, normal and luxury good. So, sa supply, price elasticity lang naman siya. Isa lang siya. Tapos ito yung sinasabi natin na elastic, inelastic. Yung in-explain natin, pag perfectly inelastic, kahit anong mangyari, hindi gagalaw yung presyo. Yun siya. Tapos ito naman, basta gumalaw lang yung presyo ng konti, maximum, sobrang dadami. Pero wala namang ganito sa totoong buhay, guys. Kaya wag niyo na isipin itong perfectly inelastic at perfectly elastic. Itong tatlo lang ang importante. Okay? So, aralin niyo yung elasticity guys ha kasi mahirap siya. Kung magdadagdag kayo ng time for econ, I suggest dito niyo siya idagdag. Okay? Next question. Ay, ano ba yun? Yan. Madaming na nag-answer. Okay. Meron na ba dito sa isa? Sige. Sige, hintayin ko lang matapos. Facebook Live na timer. Okay, so tapos sa Facebook Live, may mga nag-answer na din. So, the majority of our answers for this ay B, pero may mga ibang answer din. So, let's see. Ano ba yun? So, the government sets a maximum price for rice that is below the market equilibrium. What will likely happen in rural markets? So, ito, madalas itong nangyayari guys ha. Recently, yung mga price ceiling, price floor, yan. Yan yung mga market intervention ng gobyerno para sa goods dahil nga we're in a crisis, you know. So, for this one, our answer is, ano ba yan?
rice shortage. So yan yung mangyayari pag meron tayong maximum price. Sige. Let's look at the visualization for this. So, yan, di ba? Sabi ko sa inyo, mahilig ako sa graph eh. Dinrawing ko pa yan lahat para sa inyo. So, di ba shortage yung sinasabi natin? Yan. Actually ako, pag nag-aaral, dinodrawing ko pa yan. Para lang sure ako na tama yung naisip ko. So, ito yung answer natin, di ba? Ang sabi ay may price ceiling. Kasi ito, for economics guys, ang gusto natin lagi ay equilibrium. So, market equilibrium, ito siya. Laging nandito sa convergence ng supply and demand curve. Pero, meron ngang times na kailangan natin ng government intervention kasi pag naman nandito sa market equilibrium yung presyo, wala nang makakabili. Wala makakabili ng bigas dyan. So, sasabihin nila hanggang dito lang tayo. Kaya, yung price, ay, my God. Sorry. Ito siya. So, sinabi ng government, ito lang yung presyo natin. So, sa given natin na demand and supply curve, ito yung shortage. Kasi ito yung supply, ito yung demand. And on the other hand, ito yung supply and ito yung demand. So, meron naman tayong surplus. So, ito guys yung sinasabi ko sa inyo na market equilibrium concepts na necessary to study elasticity. Ayan. Madali naman intindihin yung market equilibrium. Yung elasticity lang talaga yung pagtuunan nyo ng pansin o panahon when it comes to microeconomics. Ayan, next question. Yan na, may answer na siya. Ay, tapos na. Okay. Mahaba-haba pa tayo sa Facebook Live. Ang answer ng mga nandito sa Meet ay C. Facebook Live may answer na din, letter C. So, our answer for this is, ayan, correct. Correct kayong lahat. So, a consumer optimizes satisfaction when the marginal utility per peso is equal across all goods consumed. So, in economics, we see all economic agents as optimizers or maximizers. Yung optimizers, the better word. So, kung consumer ka, gusto mo maximize yung utility mo. Yung satisfaction mo. Pag binili mo to, masaya ka. Yun as consumer. Pero pag producer ka, ang minamaximize mo ay profit. So, gusto mo, malaki yung kita mo. And third, na economic agent, tatlo sila, producer, consumer, and the government. So the government, ang gusto niyang i-maximize ay public welfare. Supposedly. Diba? Supposedly, allegedly, public welfare yung gusto nila i-maximize. Gusto nila mabuti yung lagay ng lahat ng tao. Yun yung ibig sabihin ng public welfare natin sa government, sa maximization ng government. Ayan. Quick ano lang, very intro to economics. So yun siya. Next question na tayo. Ayan pala, hindi pala. May nilagay pala ako dito, consumption concepts, which are the marginal utility. Dito galing yung sinasabi natin kanina na parang pangit ng ilaw. Ayan. Okay na ata. Na consumer perspective, di ba? Gusto natin, yung ginagastos natin, sumasaya tayo, nasa-satisfy tayo. So, we also have the marginal utility per peso. Nilalagay na natin kung magkano yung nagastos natin. And then we also have this, the equimarginal rule. Ito yung sinasabi natin kanina. Na dapat
balanced lahat. Kasi gusto nga natin sa economics ay equilibrium or balance. So best yun na lahat ng pera na ginastos mo ay masaya ka, di ba? Wala, hindi ka nalugi. Hindi ka na na hindi masarap yung pagkain. Yan siya. Consumption concepts. Okay. Next question. Kalahati na tayo, guys. Feel ko alam na alam niyo. Okay. Sige. Tatlo pa lang nagsasagot, guys. Kayang-kaya niyo yung sagutan. Iintayin ko. Dalawa pa. Two more. Two more na mag-answer. Or kung meron sa Facebook Live. So, answer lang kayo. Okay. Yan. Madami na nag-answer. Okay. Ba? Hindi pwede yung A or D. Sagot na yan. Okay. Bakit dalawa yung answer? Isa lang answer, guys. Okay. Joke lang, joke lang. Okay. Pero tama naman yung options mo, di ba? Tama yung options mo. So, what refers to a period in which aggregate output declines for 2 consecutive quarters. So, di ba, quarter ay 3 months. So, 2 consecutive quarters ay around 6 months. So, aggregate output ay GDP, let's say. Ayan. So, itong apat na to, may madali ka na agad tanggalin dyan. Natanggal ni Mark, ayun. Yung inflation at hyperinflation, hindi siya kasama dito. Kasi, hindi siya period, yung inflation. Yung inflation at hyperinflation, meron siyang concepts siya. Uy, may nag-open ng camera. Hello, ating PRDP. Depression, ayan, nawala ako tuloy. So, yung inflation at hyperinflation. So, inflation, we have our inflation rate. Yan, di ba yung mga pinag-uusapan natin? Parang based sa recent data ay 7% ang inflation rate ng Pilipinas. That's high. And our GDP growth or aggregate output growth ay around 2%. Di ba? Ang galing. Ang galing. Okay? So, kung gusto pa nating i-discuss yung GDP growth ng mga kapitbahay natin, Vietnam and others, mga 6%, ganyan. Yung mga Southeast Asian countries, mataas yung yung GDP growth nila compared to us. And, 'di ba, na-segue ko na. So, remove na natin yung hyperinflation at inflation. Basta yung hyperinflation, yung very, very mabilis na pagtaas ng inflation rate. Hindi ko alam kung kaya ba natin ilagay or sabihin na hyperinflation na to. I guess not. Hindi pa ata hyperinflation, guys. Pero masakit na sa bulsa, ano. So, when we're talking about periods in the economic cycle or in the business cycle, yun yung tinitingnan natin. Yung movement, yung business cycle, periods siya. Hindi yung rates at which, yun yung mga, natin, wellness points ba? Dapat maganda yung GDP, dapat mababa yung inflation, hindi. Numbers yon. So depression and recession are periods or time. So ito siya. Tama, sinabi ko pala. May timer yung, okay? So ito yung business cycle na sinasabi natin. Ito yung economic cycle. So yung aggregate output, ang sinasabi natin dun ay GDP. Gross Domestic Product, di ba? And then you also have time. Kasi nga, period yung pinag-uusapan natin siya. So, tikita nyo dito sa graph, wala namang inflation dyan. So, baka at certain points may inflation pero hindi siya. Ito yung parts naman ng business cycle. We have the peak, we have the trough, and we have recession. So, dahil 6 months lang siya,
relatively, maikli pa yun. So recession, ito yun, saglit lang. Pero kapag nag-dip na siya na sobrang haba, depression na siya. Tapos, akyat ulit siya, recover ka, and then we expand ulit. Yan yung sinasabi natin that the economy is a cycle or it's ever growing and changing. Hindi pwedeng pataas lang siya lagi. Yan din yung sinasabi natin kanina, di ba? Diseconomies and economies of scale. Economies of scale, gumaganda yung ating economy, and then we have these economies of scale na bumabalik siya sa pagkapangit. Ganon. Hindi siya ever magiging maganda lang. So, ang gusto natin in economics, kung papangit man siya, hindi sobra. Yan. Baka dito na yun, guys. Baka dito na yun. Baka dito na kayo makakahanap ng mga bebe nyo. Sorry, may mga nag-chat kasi dito sa Google Meet eh. Ibang meet ata gusto nito eh. Hoy, nagre-review tayo ha. Hindi tayo Pero mag-review muna kayo dyan. Okay, magsagot na kayo. Mamaya na yan. Ayan, married na daw si ate. Huwag ka daw magulo, Mark. Mark, pag ikaw mali ka dito sa question 12 ha. Dapat tama ka dito. Okay. O, nasa si Mark. Mark, iniintay ko yung sagot mo. Okay. Sumagot siya. Okay, so our question is, which of the following would not increase a country's GDP but not its GNP? Sige, ano muna ibig sabihin ng GDP at GNP? Okay. Wala ba mag-chat? Yan. Yun yung difference. Anong main difference ng GDP at GNP? Sige, ako na lang sasagot para hindi matagal. So, ang pinakamadali kong maalala for this, GDP is based on geography. Kasi 'di ba? Ito yung high school slogan. Ano ba tawag doon? Abbreviation, hindi eh. Basta gawa dito sa Pilipinas. So that is GDP. So GDP is geographic. And then we also have GNP. So gawa ng Pilipino. So GNP is nationality or citizenship. So yun yung main difference niya na one word para mas mabilis alala. Ayun, gawa ng Pinoy, GNP, and then GDP ay gawa dito sa Pilipinas. So, the answer for this is given our definition is a foreign country increases investment in a foreign company increases investment in the country. So, 'di ba ang sinasabi natin, foreign company. So hindi to GNP ng Pilipinas kasi let's say ano siya, PNG. Ano ba ang PNG? American. So American company nag-invest sa Pilipinas, GDP siya kasi nasa Pilipinas siya, pero since foreign company siya, hindi siya nationality ng Pilipino, di ba? Ayan. Okay lang yan, Mark. Okay lang yan. Tama ka na next time. Hindi letter A. Ayan. Ano lang natin. So a domestic company increases production domestically. Ibig sabihin, yung domestic company ay pag may-ari ng Pilipino na kumpanya, nadagdagan yung production niya sa Pilipinas. Tapos, citizens working abroad send money home, mga OFW natin, di ba? So GNP siya. Pero yung pera, ginawa nila sa ibang bansa. So, hindi yun sa Pilipinas. Kahit pinadala nila yung pera sa Pilipinas, yung pera na yun galing sa ibang bansa. And then we also have government increase spending on infrastructure.
So, GDP yun. Ayan. Gets mo na ngayon, Mark? Tama na. Tatama ka na next time. Uy, iniintay kita sumagot. Sige. Next. Sana gets niya na. Feeling ko gets niya na. Okay. Thank you. Okay, next question na. Medyo malayo pa tayo sa katotohanan. Question 12 pa lang, 22 tayo. Oh, yan. Let's go. Very relevant. Yan, very tricky daw ni ating PRDP. Baka kasi may real life or very, ano ba tawag doon? Up-to-date question sa board exam ngayon. Kailangan niya i-discuss. Okay, we have multiple answers na. Sige, hintayin na lang natin tong meron na din nag-answer sa sa ating Facebook Live. Okay, so letter A, letter C, madami tayong answers. So let's discuss. Ayan, our answer for this, para mabilis, is structural unemployment. So, bakit? Bakit structural? Sige, isa-isahin natin itong mga to. Using this. O, di ba? Prepared. So, yung letter C, di ba? C ang answer natin, is the mismatch between skills and requirements of available jobs. So, isipin nyo na lang, yung labor market natin ngayon, may structure siya. Ito yung mga tao, ito yung mga technology na meron tayo. So, ako, araw-araw, ang ginagamit ko sa office, laptop. Laptop, printer, ganyan. Pero ngayon, may AI na, di ba? Artificial intelligence. So, yung mga bagay na kaya naman niyang sagutin ng AI, nagiging obsolete na yung mga jobs na yun. Parang, sige, imbis na magbayad tayo sa tao, sasabihin ng mga kumpanya, imbis na magbayad tayo sa mga tao para gawin itong mga, let's say, yung mga kayang i-automize, wag na tayo magbayad ng tao, mas mura gumamit ng AI. Siyempre, kasi gusto nila, mas malaki yung kikitain nila. So, for me, personally, ang nakikita ko, nag-change na yung labor market natin. So, nagkakaroon na tayo ng pag-iiba ng mga trabaho na kinakailangan dahil yung technology natin nag-improve. Kaya siya, mismatch between skills and requirements of available jobs. So, yung mga jobs na kaya dati nating, yun, mga BPO siguro, may mga jobs doon na pwedeng AI na lang. So, yun yung structural unemployment. Yun yung kinakatakot ng karamihan na AI. Ayan, medyo hindi siya maganda in a sense, pero technological improvement, nandiyan na siya. So, yung frictional employment naman, example of that is, bagong graduate ka, di ba? Bagong graduate ka, naghahanap ka pa lang ng trabaho, frictionally unemployed ka. So, ibig sabihin nun, saglit lang, let's say 1 to 2 months, naghahanap ka pa ng work, yun siya. Tapos, cyclical unemployment. Di ba kanina, pinakita ko sa inyo yung business cycle, yung pag ganun. So, di ba recession, kita natin dun sa graph, bababa, depression, bababa lalo. So, during that time na pababa siya, pababa yung cycle natin, saka tayo walang trabaho. Kasi lumiliit yung economy, madami nagtitipid, hindi kaya magpasweldo. So pagliit ng economy, yun yung economic downturn. Kasi di ba bumaba? So madaming walang trabaho nung time na yun. Yun siya. Pandemic example. Yun yung cyclical unemployment. And then for seasonal unemployment naman, very relevant sa atin in agriculture kasi kunwari harvest season ng kalamansi ngayon or harvest season ng let's say rice,
dadami yung laborer mo this month, dadami yung gastos mo sa labor this month, kasi kailangan natin mag-ani. Kasi for maintenance naman, hindi naman kailangan ng ganun kadami eh. Yung Christmas season, example din siya. So pag shopping rush na ng Pasko, dumadami yung mga ate na sales lady sa mall, yung mga bagger sa mall, yun siya. Dumadami yung trabaho. Nagkakaroon ng mga, ano ba yung bazaar, yun siya. Seasonal unemployment. Ayan. So clear ba kung bakit siya structural? Okay. Thank you, Joshua. Okay, next natin na question. Yan na. Daming answers. Yan, nasa macro pa din pala tayo. Akala ko nasa ag-iigo na tayo, hindi pa pala. May 30 minutes pa tayo, guys. So, the question is, sige, hintayin na natin yung Facebook. Okay, madaming answer. Sige, di-discuss natin to, guys. Okay lang yan. Okay. So, madami na din nag-a-answer sa FB Live. A, B, si Liza ang answer niya C. Si Joshua answer niya C. Okay. So, ang question ay, an appreciation of a country's currency would most likely, ano muna bang ibig sabihin ng appreciation of currency? Oh, konti lang yung for mistakes. Ano ba ibig sabihin ng appreciation of a currency? Yun muna ang ating i-define. Meron ba nakakaalam? Kahit isa lang, kahit mahula, isa lang. Pag may sumagot na isa, i-explain ko na. Ayan, pagtaas daw ng value ng piso. So, ibig sabihin, ngayon kasi, magkano ba? 60? 60 pesos ba ang isang US dollar? Ayun. Mas valuable yung money natin. Yan, appreciation ng peso. So, pag depreciate, mas less valuable yon. So, given that definition na gumaganda yung piso, ano ang kaya nating i-relate out of this? 61 na. 61 na ang USD. Okay? So, ito kasing yung letter A, make its agricultural exports more competitive. Masyadong madaming ibang variables to say that. Kasi kailangan mong sabihin na, ay mas mura na yung, kasi guys, sa totoo lang, talo talaga tayo sa cost din. Kunwari, Vietnamese rice. Magkano lang ang price ang ginagastos ng mga Vietnamese para makapag-produce ng rice? 13 pesos? Parang previous data ganun eh. Eh tayo magkano? Kulang pa ata yung 20. So, hindi siya competitive in that sense. Kasi masyadong complex yon. Sabi din ni ma'am, quality-wise, hindi natin siya masasabi agad. So, yung letter A, hindi natin siya masasagot kasi ang pinag-uusapan lang natin ay currency. So, hindi na yun agad pwede. And then, make imported agricultural inputs more expensive. Hindi rin yun. Kasi di ba sinasabi natin, compared sa pera ng ibang bansa, mas malakas na yung pera natin. So, ang answer natin dito ay baliktad. Make imported agricultural goods cheaper. Kasi di ba sabi niya kanina, 61 pesos na ngayon. Pero
imagine na lang natin, kunwari, 45 na lang. 45 pesos na lang ang USD in a year. Kunwari lang. So, yung 60 pesos na mabibili natin, ayan, mas malaki din daw yung gap ng technology. Yun yung mga kaya nating, ang kaya lang natin pagpilian sa dalawang to ay B and C. And by mathematics, ang answer natin ay letter C. Okay? Yan. Yun yung answer natin. Mamaya meron din tayong competition na pag-uusapan. Next question. Yan. Yan, may answer na sila. Yan. Sige. Very easy naman to sa inyo, I know, for sure. So, what is agricultural economics? So, most of your answers are, ano ba yan? Letter D. Parang tama din yung C. Sige. Sabihin natin bakit hindi. Okay. Ang answer natin ay letter D. So, it is the study that applies principle of economics to crop and animal production. So, ako, ang pagkakatingin ko sa economics ay the socio-economic or human side of agriculture. So, yung economics, kasi di ba ang pinag-uusapan, di ba, kanina ang pinag-uusapan pa natin yung welfare ng farmers, magkano yung kita ng mga tao, bibilihin ba yan. So, very human behavior siya. Kaya agricultural economics or economics in a sense is social science. So, ang question natin ngayon, bakit hindi siya letter C? So, hindi siya letter C dahil ang sabi niya lang ay marketing of agricultural goods. Yon, tama si ma'am. Hindi lang siya marketing, kulang yon. So, for context, example na lang, kasi konti ata ang merong courses na agricultural economics. So, sa amin, sa UPLB, meron kaming specializations. So, ako, BS Agricultural and Applied Economics, major or specialized in rural finance and cooperatives. Yun yung akin. Pero meron kami pang iba. So meron kaming production and farm management, meron kaming agricultural marketing and prices, tapos yung bago ay natural resource economics, at saka food and nutrition economics. So sobrang dami niyang tinitingnan na aspects. Kaya hindi natin pwedeng isagot na marketing siya. Kaya 'di ba yung ating title mismo for this section sa TOSI, Agricultural Economics and Marketing. So agricultural economics yung dinidiscuss natin, pero for you agriculturists, ang pinaka-important daw based sa TOS ay marketing. Paano nyo madadala yung produkto na ginawa ng mga nasa Ansay, nasa Horti, nasa Agro, sa mga bibili. So yun yung main area natin, kaya marketing. Paano natin siya dadalhin doon sa mga dapat makabili? Ayan. Okay, ang dami ko niyak. Kaya ang tagal. Okay, next question. Ayan, yun na yung competitiveness. Competitiveness. Okay, so na. Go guys. Tatlo pa lang. Kahit dalawa pa. Okay. Mo. Sige.
Hintayin na lang natin itong Facebook Live. Sleepness. Okay, sige. Ayan na, tapos na din sa Facebook Live. So, ito na yung international trade naman to. Kasi under dun sa TOS natin, yung Table of Specifications, under agricultural economics ang international trade. So, the question is, the principle of comparative advantage, which forms the basis of specialization in trade, states that, ayan, ano daw ang sinasabi niya? Ang answer niyo ay B, C, ayan, B or C. So, ito ang keyword, no? Lowest absolute cost at lowest opportunity cost. So, countries should specialize in producing cost where they have, yan. Tama naman na yun ang pinagpilian natin. Pero ang answer natin for this ay letter C. Yan. Di ba? Very central to economics ang opportunity cost. So, bakit? Anong pinagkaiba nila? Bakit magkaiba sila? Ayan. So, ito yung ating concept. So, absolute advantage. So, ang absolute advantage, ibig sabihin niya lang, ang tinitingnan niya lang yung gastos or yung ginagamit na resources. So, a country can produce a good using fewer resources or more efficiently than others. So, ang question natin dito ay, who produces more? Who produces more? So, di ba, ang sinabi natin kanina, mas nakakapag-produce ng mas madaming volume ng rice ang Vietnam kaysa sa Philippines. So, may absolute advantage ang Vietnam over Philippines sa case na ito. Yun siya. Yun yung tinitingnan natin. Kasi, mas nakakapag-produce sila na at a lower cost. Pero, pag tiningnan natin yung comparative advantage, titingnan natin yung goods other than rice. Kaya siya mas complicated. So a country can produce something at a lower cost, opportunity cost than others. Pero titingnan din natin ano yung sacrifice. Kung, 'di ba? Ang sinasabi natin kanina, pag opportunity cost, pipili ka. Anong ipoproduce mo? Rice or corn? Pag pinroduce mo ba yung corn, ano yung mawawala sa iyo? So yun siya. Ang titingnan natin kasi 'di ba ngayon, trade na siya eh. Meron na tayong international trade, meron tayong ASEAN. So, yung trading natin mas madali. Wala nang, pag ASEAN lang, pag across borders lang na kunwari, yan, Singapore, Malaysia, Vietnam, Indonesia, wala na halos tayong taxes dyan. Depende na lang sa good. So, ang tatanungin natin ngayon, who sacrifices less? Kasi kung mas maliit yung sacrifice ko, ako na lang magpo-produce. Tapos kung malaki yung sacrifice niya, bilhin niya na lang sa akin, mag-trade na lang tayo. Kasi for sure, may mga goods din na ganun sila. Yun, medyo madaming concept, medyo madaming tinitingnan na, anong tawag dito? Madaming tinitingnan na facet or aspect. Pero kapag nga, yun, for trading, we look at those with lower opportunity cost. Yan, clear ba? Ito yung isang medyo confusing din eh. Okay ba tayo, guys? Okay, sige. Yan. Alalahanin nyo na lang yung parang mas madaling maalala yung who produces more and who sacrifices less. Ayan. Let's go. Next.
Okay. Ayan. Tapos na rin sa Facebook Lives. Madaming nag-answer. May dalawa lang kayong parang pinagpipilian. Pero madaming nag-answer ng B. Okay, so the question is, which of the following contributes to the complexity of agricultural marketing? So, ang pinagpilian, ang mga may answer ay A and B. So, madaming nag-answer ng B, which is correct. So, seasonal production and perishability. So, yung uniform quality, yun yung gusto natin mangyari, pero it's not possible. Tsaka yung uniform quality and predictable supply, hindi yun, hindi siya mangyayari, no? Sa agriculture. Kasi the nature is, ganun talaga iba-iba. So, kaya pagdating sa agriculture, very, very complex nga yung marketing natin. Kasi kailangan natin piliin. Alangan naman isama mo yung pangit na kamatis na yung pagiging hinog pa lang nila eh. Diba? Paghihiwalayin mo naman sila pag hindi sila parehas ng ripeness. Kasi hindi mo pwedeng ibenta yung isa compared dun sa isa. Tsaka dyan din pumapasok yung mga imported goods natin. May specific quality tayo na hinahanap, especially kung ipapadala natin sa ibang bansa. So yun yung very, ano ba, fickle or yun yung nature ng agriculture. Kaya din madami tayong middleman. Kasi most of our farmers at this stage ay ayaw na nilang mag-bother with marketing. Ayaw na nila mag-bother with processing their goods. So gusto nila, pagka-harvest, farm gate price, labas natin yan. Kasi ayaw na nila nung mahirap, complex na processes to ensure quality of agricultural goods. So doon din siya nagmamahal. 'Di ba? Yung mga organic na nasa mga mall sa Makati, yan. Ganun yung agricultural marketing. Okay, next question. Ayan. So, correct din doon si Mark. Sige, Mark, daanan natin mamaya konti. Kasi hindi sila makapagsagot pag dumaldal ako eh. Okay, so dito naman tayo sa, sige, daanan lang natin yung sinabi ni Mark. Kasi nabanggit ko kanina, di ba, ay export. So sa trade din kasi, hindi rin natin to matatouch dito sa ating presentation for today, pero madami rin tayong mga trade concepts. So sabi ni Mark, may standard din yung ibang bansa, kaya hindi basta nakakapag-export. So in terms of marketing. So yun yung sinasabi natin na trade barriers. Take note nyo na lang. Pag international trade ang pinag-uusapan natin, meron tayong barriers. Meron tayong mga phytosanitary, yun yung mga kailangan ganitong level ng cleanness or ng itsura. Meron din tayong mga quota. Yun, dapat ganitong tonnage lang yung pwedeng padala, 10 tons, whatever. So, hindi rin siya madali. Kaya meron din tayong mga trade union or mga organizations for trading. Katulad nga nung sinasabi natin kanina, ASEAN, so Association of Southeast Asian Nations. So, yan. Quick tip, yung Grab, quick tip, hindi, chika lang. Yung Grab natin, hindi ko sure Indonesian ba siya? Basta ganon. Indonesian siya. Alphamart, Indonesian din ata. Ang meron isa or Malaysian ba? Basta ganon. Yung mga companies na yon, nandito siya sa Pilipinas dahil napadali ng ASEAN yung pag-trade natin with that. Yung yung Alphamart, yun. Ang dami ko na sinabi. Sige, next na. So yun siya. So, question number 18. It is the place where the product is first sold and where farm level is
established. Farm level price is established. So the answer for this is, of course, the point of production. So ano pang ibang term sa farm level price? Meron tayo naririnig natin yan lagi sa balita. Yan, farm gate price. So we establish the farm gate price at the point of production, which is kung saan yung mga farmers natin. So, yung point of consumption naman, ano yun? Saan ang point of consumption? Kung ang ang point of production ay farm, ano ang point of consumption? Table. Yes, pwede din market po. Pwede rin market. Personal consumption kasi yung sinabi siguro ni ma'am, yung kakainin mo na. Yung consumption na bibili. So we have the market. Pag nasa point of consumption ka na, anong price yun? Kung farm gate price ang production, ano ang price sa market? Retail price. Ayan. Correct si ating PRDP. Si Ma'am PRDP ay retail price. Yun, pag may mga, yan siya, sa mga wet market na yan, groceries, yun na yung price natin. Okay, so yan ang end-to-end point ng marketing. Before ka makarating sa point of consumption mula sa point of production, madami ang pagdadaanan na hindi natin madidiscuss ngayon. Okay? Okay, next question. Question 19 na tayo, malapit na. Okay. Hintayin lang natin saglit yung mga nasa Facebook Live. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. So, our question is, why is grading and standardization important in agricultural marketing? So, ito, pahapyaw, na-discuss na din natin kanina. 'Di ba? Complexity of agricultural marketing, yun yung pinag-uusapan natin kanina. Dahil perishable nga ang items at seasonal ang products natin. So for this question, number 19, our answer is, ayan, tama naman kayo lahat. So, we do this to simplify pricing and ensure product quality. So in my experience, sa work ko sa office, sa Picard, meron kaming mga farmers na nakakasama na pinipili nila yung ibibigay nila sa mga institutional buyers. So dahil may requirement yung mga institutional buyers nila, yung mga nakakontrata na bibili, ganun yung bibigay nila sa kanila. So yung hindi aabot dun sa quality na yun yung dinadala nila sa mga markets or sa mga bagsakan kung tawagin. So yun siya. Important siya lalo na sa agriculture na hindi laging ang parehas yung quality ng ating goods. Okay, next. Hindi naman siya national standards kasi sa meat ata meron, 'di ba? Kasi meron mga nag-check. Pero in terms of kunwari itong kalamansi na to medyo maliit, itong kalamansi na to medyo pahinog na, paghihiwa-hiwalayin lang natin 'yun. Grading and standardization. Pero since agriculture nga siya, yun ay ginagawa lang natin. Yung national standards wala naman masyado. Ayun. Based sa market preference, that's correct. Kasi yun, example again, yung mga farmers namin na nakakasama or nakaka-work sa doon sa office, meron silang mga juicing. So, yung mga malaking kalamansi na pahinog na, itatabi na nila yun sa kanila kasi for juicing na siya. Yung iba, bebenta nila sa institutional buyers, tapos yung hindi pa papasa doon, parang papunta na siya ng palengke. So yun siya. Ayan. Next.
Ayan. Sorry, pinagmas ko kayo. Kailangan natin yung gawin. Masyadong mabilis yung 30 seconds. Hintayin ko yung matapos yung live. Or pag may nag-answer na isa. Compute nyo ulit, guys. Mamaya naman ipapakita ko yung yung computation. Okay. May 10 seconds pa sa live. Okay. So ito ang confusing sa agricultural marketing. Kasi aside from percentage margin, we have percentage markup. So yun yung difference. Ayan. So ang tanong natin dito ay, a farmer in Tagaytay sells lettuce for 120 pesos per kilogram. The cost to grow and harvest each kilogram is 75 pesos. So what is the percentage margin? Ang confusing dyan ay ano ang formula ng margin at ano ang formula ng markup. Okay? So, let's see. Yan, meron ng computation si ma'am, si ate PRDP. Let's see kung paano siya. Nilagay ko ba? Nilagay ko naman. So, yan. Ang percentage margin ay profit based on the selling price, while the percentage markup is profit based on cost. So, essentially guys, parehas lang siya ng formula. Magkaiba lang yung divisor. So, di ba, sabi natin, margin based on price. So, ibig sabihin, i-divide mo siya by the price. While percentage markup is based on cost. Ay, ayan. Sige. Based on cost. So, cost yung divisor niya. Yan. Yan siya. Yun lang yung difference. So, ito siya. Ito ang aking math. Pasensya na ang sulat. So, yung percentage margin, di ba yung question natin kanina? What is the percentage margin? Ayan. So, we have 120 minus 75 over 120. So, 45 over 120 siya. So, dito naman, di ba, ang pinagkaiba lang nga kasi nila ay kung saan siya dinivide. So, 75. So, 45 divided by 75 ay 60. Pero, again, ang tanong natin kanina ay margin. So, 37.5 siya. Ako, ang palatandaan ko sa percentage margin at percentage markup, di ba, ang basis niya ay cost. Pag markup, cost. So parang anong inap niya? Ano daw? Anong dinagdag? Paano siya umakyat na ganon? Gano'ng kataas yung inap niya sa cost? Markup. Sige, gaya nyo na yan. Mag-isip na lang inyo kung pangit yung akin. Basta markup. So, anong inakyat niya? Di ba? Kasi cost mo siya dinivide. Gets nyo na yun. Gets nyo na yun, guys. Anyway, nahihiya na ako kasi ang cute lang nung ko, explanation. So, i-screenshot nyo na lang. I-screenshot nyo na lang. Ay, nalobat na ako. Saglit. I-charge ko na yung laptop ko. Okay. So, yan. Markup. So, maaalala nyo na yan, guys. Ano ba to? Maaalala nyo na yan kasi ang corny ko. Okay, next one. Yan. Ito na yung mga bonus questions natin. Mahina pala yung internet ko ata. Patayin muna natin yung camera ko. Thanks, Mark. Ayan, okay. Kaso 22 seconds pa dun. Malayo pala yung lag sa Facebook Live mo, guys. Sige, discuss na natin. So,
which level of a product refers to the problem-solving benefits of that consumers are buying. So ito yung mga level of product. Yan, madami din guys na concept sa agricultural marketing. Pero it's not that complicated. Yung marketing ay more on concept siya. Ang kinocompute lang natin mostly dun ay yung margin at markup. Which is kayang-kaya nyo naman. Basic math naman siya. So, for this, our answer is, ayan. May mga tumatama din sa ating Facebook Live. So, our answer is the core product. So, di ba? Problem-solving benefits. So, yun yung core or, paano ba? Yun yung reason kung bakit siya ginawa in the first place. Yan siya. So, that's why it's core. So, ito namang iba, i-differentiate natin siya based on the following slides. Pero, yun pala, letter D, hindi na agad siya kasali. Kasi diba, total product, kanina pa natin diniscuss yun sa introduction ng economics, dun sa PPF. Dun sa stages of production. Microeconomics din. So we have these, the levels of produce. So we have the core product, which is yung for the main benefit nga. So, ang example ko dito ay cellphone for communication. So, dati nung bata ako, binigyan ako ng nanay ko ng cellphone para makontak niya ako, para hindi ako mawala. Ayan. Pero syempre, yung cellphone na binigay sa akin, hindi yun yung gusto ko. Ang gusto ko kasi, yung touchscreen. Eh, diba, nung bata ako, parang tanda-tanda ako na. Hindi naman ako masyadong matanda, guys. Nung bata ako, hindi pa uso ganun yung, nung elementary ako, wala pa masyadong madaming touchscreen na cellphone. Pero syempre, gusto ko yung touchscreen. So, yun yung formal product. Ayan. For this example, iPhone. Actual physical item or service. So, yung mga tao ngayon, kailangan ng cellphone. Kahit naman pwede yung di keypad lang. Ang gusto natin ay yung formal product na iPhone 17 Pro Max fully paid. O, di ba? Ayun siya. Yung augmented product naman, dinagdagan na natin siya ng other things. So, bumili ka ng warranty, na Apple Care Plus, bumili ka ng iCloud, na magkano ba yun? 50 pesos per month? Ganun nga ba? Basta ganun. So, nagdadagdag ka ng mga functions niya. So, na-augment siya. Nadadagdagan. So, ano ka pa, sige, wag na. Kung ano-ano pang iisipin ko, yung mahaba nga tayo. So, next. Last na slide. Sana may mga naka-perfect sa ating 2-hour quiz. Okay, nag-answer na si Joshua. Tsaka si Ma'am from PRD. Okay, ang dami nilang answers. Sige, hintayin natin. Since last question na to, hintayin natin yung mga answers from people in the Facebook Live. Okay. Ayan, may answer na din sila. Which is letter C. Ayan. So, which of the following is a characteristic of an efficient agricultural marketing system? So, our answers are letter C. Pero, ano ba iba? Siyempre, yun yung answer. Yun yung tamang sagot. Tama kayong lahat. Very good. Very good. So, ayan. We look at the products are delivered in the right kind, form, and amount. So, yun din yung pinag-uusapan natin kanina, di ba? Form, let's say. Right kind. Paano ba? Umorder sa'yo ng kamatis, pero ang dinala mo, tomato sauce. Tama ba yun? Di ba? Hindi yung tama.
Kasi malay mo ba kung anong gagamitan niya ng kamatis. So, and amount din. So, pag nag-deliver ka, let's say, yun nga, di ba? We look at the demand and supply. So, doon natin i-base kung gaano kadami yung ipoproduce natin. Kasi ayaw natin magkaroon ng surplus, ayaw natin magkaroon ng shortage. So, yung game of economics is predicting kung ano ang magiging behavior ng market or ng mga tao. Gugustuhin ba nila na madaming mangga during this season? Pero seasonal kasi talaga siya pala. So, ayun. So, yun siya. Marketing, dapat lang laging correct yung right form, kind, and amount na kailangan ng mga buyers natin. So, ayun siya. Yan ang ating last question for this night. Hindi pala afternoon ngayon. For this afternoon. Hindi nga. Hindi nga ni. Okay, so next. I-reiterate ko lang guys ha, yung nire-recommend kong flow of review. So, yung introduction, based sa table of specifications, kung hindi nyo pa nakikita yung table of specifications for this, I suggest na tingnan nyo siya. Kasi nakalagay na doon kung gaano kadaming questions. Kasi kung ako, 5 questions lang yan, kaya ko na yan. Iba na lang yung aaralin ko, di ba? So, yung introduction, 5 questions. Pero ang alam kong pinakamadami talaga ay microeconomics and agricultural marketing. So, for microeconomics, ano siya, screenshot nyo na to kasi feeling ko talaga this is the best way to understand microecon. Kasi nga, medyo masakit siya sa ulo. Kapag, lalo na guys, kung hindi kayo nakapag-basic, kung walang economic subject. Kasi from my previous experience sa ibang schools, parang wala sila masyadong econ. So, doon ako nahirapan na within 2 days, kapag kasi face-to-face natin dito sa URC, pupunta kami sa school ganun, for 2 days para i-discuss at saka magganito ulit. So buong 2 araw nag-a-answer lang tayo kung paano at bakit ganun yung sagot. So ito na yung aralin yung way. Based din yan sa mga libro natin for economics. Tapos, actually guys, useful si ChatGPT. Ayan, so wala silang economics. Ayun, kapag ganon, merong libro sa Shopee. Pero kasi masyado siyang mahaba. Ano na lang, ulit-ulitin mo na lang yung mga walang econ. Ang pinaka-importante talaga itong microeconomics. Kung may makukuha kayong libro o kaya materials na ito yung dinidiscuss. Kahit siguro ChatGPT guys, actually. Minsan, tama naman siya most of the time. Ayun, mag-register na kayo dito guys. Yung kasama kong 2, mga magna sila. Okay, so yun lang naman ang sasabihin ko tungkol sa aking mga kasama dito for Ag-Econ. Yung isa, magnas na nagtuturo na ng Ag-Econ sa UPLB, and then yung isa, si Ate Pauline, kasama ko sa office. Ayan, hindi ko na ibebenta yung sarili ko, Mark. So, ayun. So, kung kaya naman natin, meron kaming manual. Siyempre. Ginagalingan ko yung paggawa ng manual, kaya medyo matagal. Okay. So, yun siya. Bibigyan naman kayo ng manual. As far as I know, depende sa i-enroll nyo. Pero yun, kapag nag-enroll kayo, dadaanan natin ito lahat. And pwede nyo akong i-email ng further questions if needed. Ayan. So, ang dami kong sinabi. Sakto lang, 2 hours and 6 minutes. So, okay na po kami. San si Miss Kyle? Okay na po for agricultural economics and marketing. So, I hope to see you soon po as enrollees. Ayan. As enrollees of URC. Thank you very much.